2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po ba? So, ang tema po natin for this year is bring one soul to Jesus. Amen mga kapatid? Momentum. Kaya, inaasahan po ni Lord, no? At ng inyong pastor na meron na kayong mai-invite. Can you hear amen? Amen po ba? Amen. So, let's continue. Ang ating pong lesson is entitled Enjoying Life Under God's Authority. The basic proposition, kapag ikaw ay nasa ilalim ng isang otoridad, dapat ikaw ay protected, no? Ikaw ay masaya at hindi ka napipigilan bagkos ikaw ay lalo pong nagpapasakop. Bakit? Kasi pinoprotektahan ka ng makapangyarihan na Diyos. Can you hear amen? Or else, pag hindi ka naman sumusunod, syempre, parusa or punishment ang sasa iyo. So, the basic proposition, ayan, everybody, we can enjoy life under God's authority. Do you believe that? Pwede kang maging masaya sa ilalim ng pangangasiwa ng ating Diyos buhay. First proposition, ayan, balikan lang natin, we are created to live under God's authority. Hindi ko alam kung bakit ka nasa mundong ito, pero isa lang ang alam ko. Ginawa ng Diyos para magpasakop sa Kanya. Amen mga kapatid? Sapagkat kung walang Diyos sa iyo, we are nothing. Can you hear amen? Proposition number 2 is we are called to obey God's rule. Siyempre, may Diyos, mayroon din siyang batas. At yung batas na yon ay obey natin, susundin natin. Is that clear? Alright. Number 3 is, proposition number 3, dito tayo nagtapos last time, we are commanded to do it, ano daw? Hindi my way, kundi God's way. Bakit? Next po, doing it my way instead of God's way is what? Very dangerous. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Na pag nagplano ka, ikaw lang, hindi mo sinama ang Diyos, delikado ka. Dangerous. Sabihin sa katabi, dangerous. Why? Next po, because my way is the wrong way and God's way is always the right way. Do you agree with that? O, tingnan nyo basahin natin sa Bible. Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to ano daw? To death. Amen po? So akala natin tama na, pero mali pala at kapahamakan. Isaiah 55 verse 8 to 9, sabi ng Diyos, my thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. As high as the heaven are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. Sino po nagsasalita rito? Ang Diyos. Sinabi na niya, pinangunahan ka na, mas mataas ang kaisipan at ang pamamaraan ng Diyos kaysa sa atin. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, let's go back to the story of Cain and Abel and see the error of Cain's way. What are the consequences of doing it? Yung kinanta niya, yung kanta ni Frank Sinatra na, I did it my way. So, letter A, what is that wrong way? Everybody? Wrong way of salvation. No? Maling pamamaraan ng kaligtasan. Mahalaga po ba ang inyong kaligtasan? Amen. Yes. Bakit? Kasi it is between heaven and hell. Pag hindi ka ligtas, saan ka pupunta? Impyerno. Pag ligtas ka, saan ka pupunta? Sa langit. Amen mga kapatid? And also, it pertains about eternal life or eternal death. Pag mali yung tinanggap mong kaligtasan, siguradong impyerno ka. Pero ang totoo po niyan, pag tama naman ang kaligtasang tinanggap, ikaw ay pupunta sa langit. Do you believe in heaven? Naniniwala po ba kayo may langit? Kung may langit, sigurado ding may impyerno. Amen na kapatid? Kaya isipin natin ito, di ba? Kung ikaw ay mahirap na sa mundong ito, tapos pag namatay ka, ay impyerno ka pa rin, ikaw na ang mahirap na tao. Bakit? Sabi dyan, next, the poorest person on earth is not one without money. So masaya na, magsaya yung mga walang pera. Yes, hindi pala. Bakit?
but the one without Jesus. Pumalakpak nga pong may mga Jesus. Okay lang. You will see that kapag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan. Eh mga kapatid, hindi pera ang magliligtas sa iyo. Hindi ari-arian mo, hindi yung mga gamit mo ang magliligtas sa iyo ay walang iba kundi si Jesus. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. So, if you attended the church, just in case malipat ka ng church, ang lagi mong unang tatanungin sa kanila, payo ko, kung ano ang turo nila sa soteriology. Or what is that? The doctrine of salvation. No? Ano nga bang turo nilang kaligtasan? Sapagkat tayo, ang tinuturo nating kaligtasan ay dahil kay Jesus sa kanyang mayamang biyaya or grace. Can I hear amen? Amen po ba? Kasi kung mali po ang turo ng kaligtasan sa isang church na yan, I don't want to be part of it. Tama ba mga kapatid? Mali eh. Kahit pa magandang church, kung mali naman ang turo, bakit? Kaluluwa mo. Sabi sa katabi, kaluluwa mo ang nakataya dyan. Amen mga kapatid? Talo ka. Pagka ini-enjoy mo lang yung perks ng church, pero ang salvation mo naman ay mali, dehado ka at talong-talo ka. Amen mga kapatid? So let me just show you once again the major teaching about salvation. Naalala nyo to last time? Ano yung number 1? Salvation by works. No? Maliligtas ka raw pag may ginawa ka na mabuti, ikaw ay mabait, ikaw ay masunurin, or man's effort. Number 2 is salvation by grace plus works or half grace. Maliligtas ka, pero, at pagkatapos niyan, pera. No? So, ibig sabihin, mahal ako ng Diyos, pero dapat may gawin ako para maligtas ako. Ayan na nga, ang pinagsamang grace plus works. Nakakapagod din po yon. Pero ang number 3, ang pinakamaganda, it is salvation by grace alone or full grace. Ang tawag natin dyan ay sola gratia. Amen na kapatid? Solong pagliligtas ng Diyos, wala kang iniambag. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat kung may inambag ka sa kayong kaligtasan, delikado ka rin. Kasi mabait ka ngayon, bukas, mabait ka pa ba? Sa makalawa, mabait ka pa ba? Delikado. Amen na kapatid? Dapat ikaw ay pure at purong ligtas at ang makakapagbigay lang nito, walang iba kundi si Jesus. Look at this. Acts 4 verse 12. Jesus is the only one who can save people. Get that in your spirit. His name is the only power in the world that has been given to save people. We must be saved through Him. Amen mga kapatid? No, ang diin ng salita na only one. Wala nang iba. Siya lamang po ang kayang magligtas ng tao. Amen po ba mga kapatid? Kasi pag tao po, ang tao ay naniwala at tumanggap kay Kristo, tiyak na siya ay maliligtas. Ano po yung birth certificate natin? John 1:12. Amen mga kapatid? Acts 16 verse 31 says, they answered, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your family. Gusto niyo ba ito mga kapatid? Sino sa inyo yung mga may kasama pa sa bahay na hindi pa nag-church dito? Meron ba? Gusto niyo ba silang maligtas? Iyan ang pangako ng Diyos. Nasa New Century, nasa baba, they said to him, believe, maniwala ka kay Lord Jesus, and you will be saved, you and all the people in your house. Amen na kapatid? Basta naniniwala ka na kaya silang iligtas ni Kristo, maliligtas sila sa pamamagitan mo. Amen po ba kapatid? Amen. So, for better appreciation, let's go back to the story of Cain and see some errors na kanyang ginawa about salvation. Genesis 4, verse 2 hanggang 3. Later, si Eve po, gave birth to his brother Abel. Now, Abel kept flocks and Cain worked the soil. 3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. No? So basically, ang trabaho ni Abel ay shepherd, nag-aalaga ng hayop or tupa. And Cain was a farmer. Siya ay nagtatanim ng mga halaman or gulay. At marunong silang magbigay sa Panginoon. Nagdala sila ng alay or offering. Verse 4, but Abel brought fat portion
from some of the firstborn of his flock, and the Lord looked with favor, no? Natuwa ang Lord on Abel and his offering, no? But on Cain and his offering, he did not look with favor, no? Hindi naman natuwa ang Diyos kay Cain. So Cain was very angry and his face was downcast or feel rejected. Amen na kapatid? So, sinabi ko na sa inyo last time, hindi po alam ni Cain, hindi rin alam ni Abel kung ano ang tamang pamamaraan or God's way ng pag-aalay. Amen na kapatid? So, nangyari lang na si Abel ay nagbigay ng tupa na may dugo at siya namang Cain naman ay gulay at mga prutas, kaya po hindi nalugod ang Diyos. Bakit? Sa pagkakataong ito, nagkamali man si Cain, di ba sinabi ko na sa inyo, ang gusto lang ng Diyos ay turuan ng tao sa tama at maling pamamaraan ng pagsamba. Amen na kapatid? Ever wonder kung pareha silang shepherd, edi tama lagi pagsamba nila, tama ba mga kapatid? Pero ang ganda, nagbigay ang Diyos ng halimbawa, mali ang mga gulay-gulay lang, ang mga halaman lang na alay, ang gusto ng Diyos ay ano? Tupa. Amen po mga kapatid? Na may alay na dugo. Are you with me mga kapatid? Amen. So ang question ay, why God did not accept Cain's offering? Bakit hindi tinanggap ng Diyos ang offering ni Cain? Next po. Ano pong sagot natin? Because there is no blood. No? Maliwanag po yon. Hindi tinanggap kasi walang dugo. Amen po ba mga kapatid? So, ang God's way pala ay may dugo. Ibig sabihin, alay na merong buhay na kinikitil. Pero ang man's way, ang ginawa ni Cain ay sariling sikap lamang. Do you get that, mga kapatid? Amen po ba? So, let's answer the question, what is God's way of offering to God? Sagutin po natin ito. Ano yung paraan ng Diyos? Hebrews chapter 9, verse 22. Look at that. Indeed, according to the law, almost everything is purified by, ano daw naglilinis? Dugo, by blood. And sins are forgiven only if blood is poured out. Sa King James, without shedding of blood, there is no remission of sin. So what is our answer sa question kanina? What is God's way of offering to God? Everybody, blood is God's way, no? So, ang tanong ulit, next, bakit kailangan ng dugo? Ayan ang sagot natin. Everybody, it foreshadows God's plan of salvation through man, no? Ito pala ay pagsasalarawan, no? Pagbibigay ng pangitain, foreshadow, no? Paghuhula kung papaano iniligtas ng Diyos ang tao. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya pinakita ng Diyos na dahil sa dugo, ang plano ng Diyos na maligtas tayo ay ipinaintindi niya sa tao sa pamamagitan ng example ni Cain at ni Abel. Can you hear, amen? So, ibig sabihin, may intention ng Diyos na iligtas ang tao. Are you with me, mga kapatid? Amen po ba? Why? Next. Because blood means life. Do you get that? Bakit kailangan ng dugo? Sapagkat ang dugo ay ang buhay. Bakit, pastor? Ang dugo ay buhay. Paano? Noong panahon kasi ngayon may mga medical na eh. Nung unang panahon, paano makukuha ang dugo ng isang tupa kapag siya ay pinatay? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Ngayon kasi may syringe na eh. Di ba? Tapos pwede ka pang mag-donate eh. Are you with me? But before that, no, dugo sa dugo. Ibig sabihin, pag binigay mo ang iyong dugo, iniaalay mo na rin ang iyong buhay. Are you with me mga kapatid? Now, sabi ng iba, bakit dugo ang kailangan? Hindi dugo, buhay. Sapagkat kung gusto mo ng buhay na walang hanggan, buhay mo rin ang kapalit. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? At marami pong nagpapakamatay para lang mabuhay ng matagal. Sino sa inyo gustong mabuhay ng matagal? Tas nga kamay? Yan. Gusto nyo hanggang 200 years? No? Pero di ba yung mga kwento, hinahanap yung fountain of youth, no? Hinahanap yung mga quest for immortality, yung hindi tumatanda, no? Gusto nila yon. Bakit? Kasi even science, no? Ayaw nila na may mga botox pa, no? Ayaw tatanda, stem cell process, di ba?
Kasi ayaw nilang mamatay. Get this, brothers and sisters. Kung ayaw mong mamatay, ang kailangan mo lang ay buhay na walang hanggan na binibigay ng ating Panginoong Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. And we call that next, the Great Exchange. Ano po yon? Magandang palitan to. Ang iyong buhay, kapalit ng buhay ni Jesus. Sinong lugi? No? Si Lord. Tama ba mga kapatid? Kasi ang buhay natin makasalanan. Ang kanyang buhay ay banal. Amen mga kapatid? Ang buhay natin ay pangsamantala. Pero ang buhay na bibigay ni Jesus ay habang buhay or eternal life. Amen mga kapatid? So, ikaw ba, damong ibigay ang buhay mo kay Kristo? Amen. Ang sabi ni Apostol Pablo, offer your lives as a living sacrifice. Amen mga kapatid? Ibigay mo yung buhay mo habang buhay ka pa. Hindi yung kung kailan mahina ka na, tsaka mong sasabi, Lord, gusto ko nang sumayaw para sa iyo. Lord, gusto ko nang humayo. Ay, ayoko na. Bababasa ako ng ulan. Amen po mga kapatid? Habang buhay ka pa't malakas ka, gamitin ang buhay na yan para sa kapurihan ng Diyos na nagligtas sa atin. Shout, Amen! Are you still with me? Amen. Ang pag-aalay po ng dugo ay na-foreshadow na in the New Testament. Hebrews chapter 10, Verse 1, silipin lang ulit natin. The old system in the law of Moses was only a shadow of the things to come, not the reality of the good things Christ has done for us. The sacrifice under the old system were, look at that, repeated again and again, year after year. But they were never able to provide, perfect cleansing for those who come to worship. No? So tumatak sa isip ng mga tao, dapat may alay na dugo, dapat ay alay na buhay para sa Diyos, sapagkat ang dugo ang nagbibigay ng kalinisan at ng ating buhay. Can you hear amen? Ito rin ay nagbibigay ng pagpapatawad. But temporary lang. Sabi sa katabi, temporary lang. So, ibig sabihin, malinis sila ngayong taon, pero pag next year, hindi sila nag-alay ng tupa, marumi sila buong taon. You get that mga kapatid? Marumi pa rin sila. Kaya, magagalit ulit ang Diyos sa kanila, walang pagpapala sa kanila. At hindi yun sapat na dapat my way ang kanilang pamamaraan. Dapat ay God's way. Can you hear amen? Verse 2, if they could have provided, no? Kung kaya nilang magbigay ng perfect cleansing, sacrifices would have been stopped, for the worshipers would have been purified once for all time, and their feelings of guilt would have been disappeared. Verse 3, but just as opposite happened. Those yearly sacrifices reminded them of their sin year and after year. 4, look at that. It is not possible for the blood of bulls and goats to take away sin. Amen na kapatid? Kulang. Hindi kayang alisin ng mga alaga nating mga hayop o ng kanilang mga dugo ang ating mga kasalanan ng permanente. Temporary lang at pansamantala. Can you hear amen? Amen po ba? So, lugi ka. Lalo kung wala kang alagang tupa, tapos wala ka ring baka, kaya kada taon, ikaw ay makasalanan sa mata ng Diyos. Buti na lang, may inihanda siya na, tingnan nyo ba yung picture na to? Permanent solution. Sino po yung permanent solution? Hindi po tupa, hindi baka, no? Hindi po kambing, hindi kalapati, kundi ano daw? Ang tupa or kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And take this, brothers and sisters, kung ang dugo ng hayop ay temporary lang, ang dugo ni Kristo pang isang beses na lamang at panghabang buhay na makapatawaran at paglilinis sa atin. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me? Hindi niya lang tatakpan yung iyong kasalanan. Anong gagawin niya? Aalisin niya ang iyong kasalanan. Lilinisin ka pa niya. Can you hear amen? Amen po ba? So, next. It is almost impossible for a man not to die and have salvation. Imposible na maligtas tayo, but God made a way for us and His way is far better. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Totoo po ba ito mga kapatid?
Imposible. Hindi tayo maliligtas kung walang ginawa ang Diyos. Look at Psalms 49 verse 7. Ayan. No man, sulat nyo po to, no man can redeem the life of another. Walang sino man ang kayang tumubos ng buhay ng kanyang kapwa. Amen po mga kapatid? Or give to God a ransom for him. Okay, bayaran mo, hindi mo kaya. Bakit? The ransom for life is what? Costly. Mahal. Sabihin sa katabi, mahal ang bayad sa iyong buhay. No payment is ever enough. Never enough. Amen? That he should live on forever and not see decay. No? Look at that. Even mabait ka, kahit na gumagawa ka ng kabutihan, hindi kayang iligtas ng iyong mga gawa ang iyong sarili. Kapalit ang iyong buhay o kapalit ng iba. Kinari, amen? Amen po ba? O, tingin po kayo sa akin, sino ang papayag na siya ay mamamatay para sa ibang tao? Taas nga kamay. Meron po ba? Joy, pakilista. Sino ang papayag na mamamatay siya para sa kanyang katabi? Tingnan mo katabi mo. Kung mahal mo naman siguro yan. Ano? Ayoko pa rin, Lord. Di ba? Tama. Ang pagbabayad ng buhay is costly. Napakamahal. Bakit? Dugo, buhay, ang kapalit niyan. Amen po mga kapatid? So, pwede mong itry. Sige, magpakabayani ka. Sabi mo, mamamatay ako para sa buong San Luis. Binaril ka nga. Bang! Pero mga after a year lang, nakalimutan ka na nila. Tama ba mga kapatid? At yung sakripisyo mo ay baliwala. Bakit? Ang dugo mo, marumi din eh. Amen po mga kapatid? Subalit ang dugo ni Kristo, ito ay God's way. Kaya pag ikaw ay tinubos ng dugo ni Kristo, ikaw ay malinis na habang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Naniniwala po ba kayo doon? It is God's way. Hebrews 9:12. Look at this. Once for all time. No? Minsana na lang. All time. Once. Isang beses. He, si Christ, took blood into the most holy place, but not the blood of goats and calves, no? And calves. Hindi po dugo ng hayop yan, kasi temporary ang bisa. He, sino yun? Christ took His own blood, no? Sarili niyang dugo, permanente ang bisa. And with it, look at that, everybody. With it, He secured our salvation. Kailan? Forever. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Isa yan sa paborito kong verse. Pag sinabing sino nagligtas sa'yo, si Kristo. Bakit? Sigurado ka bang ligtas ka? Ayan ang verse. Amen mga kapatid? Sinabi dyan, no? Hebrews 9:12, sinecure ni Kristo dahil sa kanyang dugo ang aking salvation, kaligtasan. Hindi lang ngayon, kundi forever. Amen mga kapatid? Kaya ang kaligtasan kay Kristo ay sigurado. Sabihin sa katabi, sigurado. Permanente yan. Hindi yan laban-laban, bawi-bawi. Okay mga kapatid? Lagi yung binibigay ng Diyos. Shout amen. So again, no? Pag may nakita kang church na gusto mong atenan, ang una mong itatanong ay ang ano? Doctrine of salvation. Okay? Your life and your afterlife depends on it. Amen po mga kapatid? Tanungin mo sa kanila, tayo po ba nawawala ang ating kaligtasan? Sino pong nawawalang kaligtasan? Taas nga kamay. Kawawa naman kayo. 10 taon na ako nagtuturo dito. Nawawala po ba ang ating kaligtasan? Hindi po. At kung nawawala, ilang kasalanan ang pwede mong magawa para mawala? Ilan? Hindi ko rin alam, pastor eh. At kung nawawala, no? Sino bang nagligtas sa iyo? Ikaw ba? Ang iyong sarili? Yung katabi mo ba? O si Kristo? O sino magdi-decide kung ligtas ka o hindi? Si Kristo rin. Ayun na kapatid? Kaya hindi mo pwedeng sabing ligtas ang tao na yan o hindi ligtas ang tao na yan. Pag siya ay tumanggap kay Kristo, binigyan siya ng karapatang maging anak ng Diyos at siya'y tagapagmana ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Are you still with me? Amen. Now, sabi ng iba, wala na tayong gagawin. No? Kasi wala naman palang gagawin para maligtas. Ano pong sagot natin dyan? Meron. Sabi sa katabi, meron. Sapagkat ang paggawa mo ng mabuti ay bunga. Sabi mo nga bunga. Hindi po yan ang ugat ng iyong kaligtasan. Do you get that mga kapatid? Parang ganito po yan.
Iniligtas ka na ng isang mayaman, no? Binayaran niya lahat ng utang mo. Pinatira ka pa niya sa bahay niya. Binihisan ka niya. Binigyan ka niya security, no? Para hindi ka nagkakasakit. At sinabi mo, nung ikaw ay nakatira na sa bahay, kumakain ka ng masarap, may gagawin pa ba ako? Anong sasabihin nung mayaman? Kayo po ba, may gagawin pa kayo? Wala na. Kumakain ka, tatanungin mo, may gagawin ka? Maghugas ka ng pinggan. Tama mga kapatid? Amen po ba? Yun bang dahilan kung bakit ka pinatira doon? Hindi. Ito ay bunga dahil ginawan ka ng kabutihan ng Diyos. Can you amen? Iniligtas ka ng Diyos kaya nakakagawa ka ng mabuti at para marami pa ang maligtas. Shout amen. Are you still with me, kapatid? Kaya kung sinabi nila, maliligtas ka dahil ikaw ay nag-iikapo, ako, delikado yan. Kasi hindi naman lahat nag-iikapo. Tama ba, kapatid? Pero dapat ibigay ang ikapo na yan. Tama, mga kapatid? Pag sinabi nila, dapat magpabautismo ka muna para maligtas ka. Aba, delikado rin. Bakit? Yung criminal po sa krus, naalala niyo yung kwento? Di ba? Anong sabi ni Kristo? No, alalahanin mo ako, sabi niya kay Kristo, pag naghahari ka na. Anong sabi ni Jesus? Ngayon din. Ay dadaling kita saan? Sa paraiso. Sinabi ba ni Jesus, gusto mong pumunta sa langit? Gusto mong sumama sa paraiso? Baba ka muna dyan, pabautismo ka. Tama mga kapatid? Sinabi ba ni Kristo yon? Hindi. Anong sinabi ni Jesus? Ngayon din. Dahil naniniwala ka kay Kristo, naniniwala ka sa akin, dadalin kita sa paraiso. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat hindi garantiya na ikaw ay binautismuhan sa church na yan, ay ligtas ka na. Remember si Simon Magus sa Acts chapter 8, nagpabautismo siya, sumunod siya sa mga apostol, yung palang masama ang kanyang motibo. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? Kung ikaw ay nagpabautismo pero hindi ka naglilingkod sa Panginoon, ang gusto mo lang pala ay swimming. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Kasi gusto mo lang naman makipag-swimming. Inilubog din ako ni pastor, hindi ko alam ang ginagawa ko. Are you still with me? Pero pag totoong naintindihan mo na ikaw ay nabautismuhan dahil iniligtas ka ng Diyos, ikaw ay tunay na maglilingkod sa Panginoon. Can you hear amen? Pumalakpak nga po lahat ng nabautismuhan at naglilingkod kay Kristo. Amen po mga kapatid. Amen. Bakit nga ba tayo naligtas? Dahil ba mabait tayo? Hindi po. Ephesians 2:8. Everybody. For it is by grace. Ano yun? Charis. You have been saved through. Ano daw? Faith. Ano yun? Believing in Jesus. And this is not from yourselves. Hindi dahil sa iyo, ha? It is the gift of God. Pag regalo ba may bayad? Pag regalo ba pinagtrabahuhan mo? Hindi rin. It is the gift of God. 9, not by works, so that no man can boast. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Sapagkat kung hindi po biyaya lamang ang tanging dahilan ng kaligtasan natin, sabi ko na sa inyo, pag nagkita-kitang mga Kristiyano sa langit, mapupuno ang langit ng mayayabang na tao. Amen na kapatid? Ba't ka nandito sa langit? Nag-donate ako ng ganito. Ikaw, ba't ka ako nandito sa langit? Sinunod ko ang 10 utos ng Diyos. Ikaw, ba't nandito ka sa langit? Kasi ako'y mabait, hindi ako namerwisyo ng kapwa ko. Mga kapatid, sino ang naitataas? Ang kanilang mga sarili. Amen na kapatid? Samantalang, pag tinanong ka, ba't ka nasa langit? Dahil sa biyaya ng Diyos. Ikaw, dahil sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin lamang nun, hindi ikaw ang naitataas, kundi ang Diyos na nagbigay ng kanyang sakripisyo para ikaw at ako ay mapunta sa langit. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you still with me? Ikaw ba'y kumbinsidong pupunta ka sa langit? Ligtas ka na ba? Amen. Ano yung mga surprises na makikita mo pag nasa langit ka na? Una, no? Anong mga kagugulatan? Ha? Wala si pastor. No? Turo ng kabutihan. Wala. Ba't wala siya? Number 2, ano yun? Nandun yung mga hindi mo inaasahan na nandun. Ba't nandito to? Diba? Bakit kaya? No? Or number 3, ikaw mismo ang iyong sarili, bakit ka nakarating sa langit? At sasabihin mo, bakit ako nakarating sa langit? Praise the Lord. Kasi tumanggap ako sa Diyos at sa kanyang biyaya, nakaabot ako sa langit. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos sa buhay. Salamat sa biyaya ng Diyos. Can you hear amen? Amen. It's never too late. No? Yung mga naghihingalo,
pag pinag-pray mo yan, sabi mo, tanggapin mo si Kristo, at totoong tinanggap nila si Kristo, kahit naghihingalo yan, pupunta yan sa langit. Can you hear amen? Look at the criminal. Criminal talaga yon. Maraming ginawang masama. No? Siguro pumatay siya or whatsoever. Pero ang sabi ni Kristo, ngayon din ay dadaling kita sa paraiso. Why? It is the grace of God. Can you hear amen? Amen po ba? So remember this. Next, you cannot mix grace and works. Amen mga kapatid? Sabihin sa katabi, mapapagod ka lang. Amen mga kapatid? Lalo na kung ikaw ay matagal ng Christian, 30 years, 40 years, no? Tapos umabot ka pa ng 50, nako, mapapagod ka kapag perform ka ng perform. Sabi mo, bigay ako ng bigay ng tithes dyan sa church na yan. Tapos nag-suggest lang ako, biniliwala ko, ayoko nang umatin dyan. Bakit? Kasi by works, performance mo pala ang iyong tinitignan. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Pero pag performance ni Kristo ang iyong tinignan, ang biyaya niya, ang dahilan bakit ka nakakagawa ng mabuti. Can I hear amen? Amen po ba? Look at this. Romans 11 verse 6. And if by grace, then it is no longer works. Malinaw mga kapatid? Kung biyaya, hindi gawa. If it were, grace would no longer be grace. Amen mga kapatid? Amen po ba? Ang grace, pag pinatakan mo ng kahit na 0.01 na works, di na yan puro. Tama mga kapatid? Tama po ba? Amen po? Kasi pinatakan mo na ng maliit na parte ng iyong paggawa. Pag grace, grace lang. Malinaw po ba ng kapatid? Amen po ba? At ikaw ay malinaw na naligtas. Saan? Dahil lang sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Hindi dahil sa iyong gawa. Can you hear amen? Maliwanag po mga kapatid? Amen. Romans 4 verse 4, when a man works, ano sabi? His wages are not credited to him as a gift or grace, but as an obligation or debt, utang. No? Sweldo, sahod. Malinaw po ba yun mga kapatid? Pag gumawa ka, binigyan ka ng pera, regalo ba yun? Regalo? Hindi. Iyon ay sahod mo. You earn it kasi you deserve a wage. Amen mga kapatid? Pero kung yung wala ka namang ginagawa, nakaupo ka lang dyan, biglang may nag-abot sa'yo ng 1 milyon, no? Ang tawag dyan ay regalo. Purong pabor, purong regalo na ibinigay ng Diyos kahit hindi ka karapat-dapat. Can you hear amen? Ganon ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Can you hear amen? Ever wonder? Ako, hindi pa naman ako nakahawak ng 1 milyon, no? Pero pag may nagbigay sa akin, oh Lord, napakasarap na niyan. How much more? Hindi lang pera ang binigay ng Diyos sa'yo, buhay na walang hanggan. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Amen po ba mga kapatid? Titus chapter 3 verse 4 to 5, sabi dyan, but then God, our Savior, showed us His what? Kindness and love. Pinakita niya yung kanyang kabaitan at pagmamahal. 5, He saved us not because of the good things we did. Malinaw po ba yun? Ba't ka niligtas ng Diyos? Hindi dahil sa iyong mabuting mga gawa. Bakit na nga daw po? But because of His mercy, awa, He washed away our sins and gave us new life through the Holy Spirit. Can you hear amen? Amen po ba? So anong gusto kong ipagdikdikan dito? Pag nagtiwala ka sa iyong mga gawa, pag inisip mo na dahil sa iyong mga gawa, kaya ka naligtas, iniinsulto mo ang kapangyarihan ng krus. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Samantalang ang pagliligtas sa iyo ng Diyos ay awa lang, mercy, kindness, and love. Not because of the good things na ginawa mo. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? So, sabi ko nga kanina, may gagawin pa ba tayo after na tayo maligtas? Meron pa rin po. Amen mga kapatid? Pero may ginawa ba tayo para maligtas? Wala. Sapagkat ang ginawa lang natin ay nanampalataya na ang Diyos din naman ang nagbigay sa iyong born-again spirit. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya sabi na iba, hindi. Ako ang talagang pumili sa Diyos. Ako ang naghanap sa Diyos. Totoo ba yan? Sino sa inyo ang noon pa nag-isip, pupunta ako dyan sa church nila, Madam, at ako ay magsisimba? Meron ba?
hahanapin ko ang Diyos. Meron bang ganon? Wala, di ba? Lahat kayo ay inimbitahan. Ibig sabihin, kayo ang hinanap ng Diyos at dinala kayo ng Diyos dito. At tinignan mo naman, ikaw ngayon ay naglilingkod na sa ating Diyos na buhay. Shout amen! Are you still with me? Eh ngayon, dahil 10 taon ka na, uupo ka lang ba? Uupo ka lang po ba? Magja-church ka lang po ba? Hindi. Ano ang ating gagawin? One momentum. You save one soul for Jesus. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ilan ang dadali natin? Hindi 5, hindi 4, hindi 3, hindi 2. Ilan? Isa lamang. Mahirap po ba yon? O sige, hinahamon ko kayo. Magre-resign talaga ako bago matapos ang taon. Pag sinabi niyong mahirap na magdala ng isa. Tama ba mga kapatid? Kaya mo yan. Sabi sa katabi, kaya mo yan. Eh sa bingguhan nga, kaya mong dalin eh. Diba? Dito pa sa church. Can you hear amen? Sa mall nga, kayang-kaya mong yakagin eh. Diba? Bilin mo na. Sabi mo, pagkatapos nating mag-church, magja-Jollibee tayo. Diba? Talagang sasama yan sa'yo. Amen na kapatid? Gagawa tayo ng mabuti sapagkat nagpapasakop tayo sa Lordship. Sabi mo nga Lordship. No? Pagiging Panginoon ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng Panginoon or Lord? Hindi na ikaw ang masusunod, kundi si Lord na. Can you hear amen? Oh, look at this. Ephesians 2:10. For we are God's workmanship, masterpiece, created in Christ Jesus. Ba't ka nilikha? To do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen na kapatid? Ang context niyan, yung Ephesians 2:8-9. Ito 10 na. Nung naligtas ka sa biyaya, may gagawin ka. Ano yon? You need to acknowledge the gift of salvation. Lord, salamat sa biyaya, naligtas ako. Kaya anong sabi? Nilikha ka para gumawa ng good works. Amen na kapatid? Gumawa ka ng mabuti. Bakit? Para makita nila na ang Diyos pala ay tunay na mabuti sa lahat ng tao at maligtas sila dahil kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Are you still with me? Amen. Question, who is God's way to salvation? Sino ang daan ng Diyos sa kaligtasan? Alam nyo na eh. Sino? Jesus. John 14:6. Everybody? Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Amen na kapatid? Sino daw si Jesus? I am the way. Siya lang ang tanging daan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya dalin mo sila sa daan na yan. Dalin mo sila kay Jesus. Amen po mga kapatid? Amen. Kaya kung babalikan natin ulit ang Genesis 4, natupad na po ang hula kung saan ang tao po ay binigyan ng kaligtasan. Ephesians 1:7, for by the blood of Christ. Ano dati? Blood of animals. Ngayon, blood of Christ, ano sabi? We are set free. And that is our sins are, look at that, forgiven. Napatawad na. How great is the grace carries of God. Amen? Walang ibang magpapatawad sa iyo dahil lamang sa dugo ni Kristo. Ephesians 2:13, so look at that. But now, in union with, kanino? With Christ Jesus, you who used to be far away, no? Ayaw mo sa Diyos, ayaw mo nag-church, have been brought near. Bakit? By the blood of Christ. Amen? Amen po ba? Sa dugo ni Kristo, naligtas tayo ng permanente. And that is God's way. Can you hear amen? Amen. So, next po, dito tayo magtatapos. Papahapyawan natin. Ano yung unang wrong way? Wrong way of salvation. Alam mo na ang right way. Sino? Jesus. Now, the second is the wrong way of worship. Kasi sapagkat sabi ng iba, lahat naman ng pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Tama ba yun mga kapatid? Totoo po ba? Kaya sabi ng iba, aaten lang ako kung gusto ko. No? Magbibigay ako kung may sobra. Mananalangin ako pag may kailangan lang ako. Bakit? Lahat naman tinatanggap ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Well, ang sagot po dyan ay hindi po. Sabihin sa katabi, hindi po. Bakit? Sapagkat merong God's way of true
worship. May tamang pamamaraan ng Diyos sa tamang pagsamba. Can you hear amen? Amen po ba? Balikan natin ang kwento ni Cain. Genesis 4:3. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil or ground as an offering to the Lord. No? Verse 4, then Abel brought the first lamb or young sheep born to one of his sheep. Anong ginawa niya? Killed it and gave the best part of it as an offering. The Lord was pleased with Abel and his offering, but he rejected Cain and his offering. So ano nangyari? Cain became furious and he scowled in anger. Now, tingin po kayo sa akin, ang 1 million question, bakit hindi natuwa ang Diyos sa alay ni Cain? Ano po bang problema? Alam natin sagot kanina, dahil walang dugo. But in terms of worship, no, bakit kaya hindi rin natuwa ang Diyos? Sagutin muna natin ang unang tanong. Why did God accept Abel's offering? Bakit yung pagsamba ni Abel ay tinanggap ng Diyos? Bakit nga po ba? Because of the blood. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Dahil may dugo, no, na ibinigay si Abel para sa ating Diyos na buhay. At si Abel po ay nagbigay by faith lang. Dahil lang sa kanyang panampalataya. Siguro nakita niya ang kwento ni Adan at Eva. Di ba nung nagkasala si Adan at Eva, anong ginawa ng Diyos? Nagtagpi sila ng dahon. Sabi ng Diyos, man's way, mali. Ang ginawa ng Diyos, pumatay siya ng isang hayop, kinuha ang balat, tinahi iyon, dinamitan si Adan at Eva. Amen na kapatid? So nagpakita na ng Diyos ng intensyon, ganun niya ililigtas ang mga tao dahil sa pamamagitan ng dugo. Sumakto, ganun ang ginawa ni Abel. May dugo rin, kaya natuwa ang Diyos by faith. Can you amen? Amen po ba? So siguro na nampalataya siya, ginawa ng nanay at tatay ko, gagawin ko rin. Can you amen? Now the question is, next, why did God reject Cain's offering? This is very interesting. Alam nyo ng sagot. Bakit hindi tinanggap? Because, next po, there is no blood. May dagdag pa. And the soil, the ground, ang lupa ay cursed. Sinumpa. Nakuha nyo yun mga kapatid? Amen po ba? Lahat ng tumutubo mula sa lupa ay isinumpa. That is why God cannot accept anything from the ground. Marumi. Isinumpa. Ayaw ng Diyos ng gulay, ng salad. Ang gusto niya, blood. Can I amen? Malinaw po pinapatid. Bakit? Balikan natin. Malapit na pong matapos. Genesis 3 verse 17. Again, everybody. And he said to the man, kay Adan, you listened to your wife and ate the fruit which I told you not to eat, because of what you have done. Tingnan nyo the ground will be under curse. Ano? Yung lupa, sinumpa. You will have to work all your life to make it produce enough food for you. Amen mga kapatid? Sabi sa The Message, you'll be working in pain all your life. Mahihirapan ka. Etong sumpa. No? Sino sa inyo ang pagod na magtrabaho? Lunes, trabaho. Martes, trabaho. Hanggang Sabado, trabaho. Kaya naman, gusto mo ng OT, Linggo, trabaho pa rin. Ayan ang sumpa. Amen na kapatid? Amen po ba? Magpapakamatay ka, mamamatay ka, masasaktan ka. You will be working all your life because the ground is cursed. Amen na kapatid? And anything that produces in it is also cursed. That is why, kayo po ba nagpipray pag kayo kumakain? Nagpipray po ba kayo? Yan, dapat. Sapagkat yung mga kinakain natin, hindi natin alam kung malinis o marumi sa mata ng Diyos. Can you amen? That is why pag nagpipray ka, Lord, linisin mo po ito. Hindi dahil marumi siya or mali yung preparation niya, kundi baka meron itong kasamang sumpa na galing sa lupa at up until this day. Can you amen? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, next, if you want to worship God, what will we do? Worship Him God's way. Sabi nga natin, God's way. Amen po ba mga kapatid? Meron bang tinatanggap ang Diyos
meron bang hindi tinatanggap ang Diyos na pagsamba? Meron po ba? May alam po ba kayo? No? Sa New Testament, meron po. 2 verses na lamang. Romans 12, verse 1, everybody. So then, my friends, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Ano yung apila? Offer your lives as a living sacrifice to God, dedicated to His service and pleasing to Him. Look at the next line. This is the true worship that you should offer. Amen mga kapatid? Ano yung tinatanggap ng Diyos na tamang worship o pagsamba? Living sacrifice. Anong ibig sabihin sa Tagalog? Buhay na? Kaya tingnan nyo, ano yung hindi niya tinatanggap? Patay na alay. Patay na pagsamba. Patay na pag-attend. Can you amen? Ano yung patay na pag-attend? Nasa church nga. Amen ba? Amen ba, sister, brother? Ay, Diyos ko, Lord. Tingnan mo katabi mo kung buhay pa. Offer your life as a living sacrifice. Ano pa? Dedicated. To translate that, devoto. Sino sa inyong devoto dati? Kahit tirikang araw, nakapaa, naglalakad para kay Lord. O, sabi lang ni Lord ngayong taon, isang kaluluwa lang, magpayong ka anak. Kaya bang dalhin? Are you dedicated to the Lord? Are you loyal sa ating Diyos? Loyal ba kayo sa Panginoon? Pag pinagalitan kayo ni pastor, lalayas ba kayo sa church na ito? Bababaklas ba kayo sa church na ito? No? Aaten ba kayo kung gusto nyo lang? Aaten ba kayo kung libre lang kayo? Ano bang iyong motibo sa Panginoon? Can you amen? Dapat dedicated. Yan ang tinatanggap na pagsamba ng Diyos na buhay. Can you amen? What else? Pleasing. Sabi mo nga, pleasing. Sa Tagalog ayun, di ba? With pleasing personality. Kalugod-lugod. Mabango ka sa Diyos. Hindi ka lang mukhang mabango. Mabango ka talaga sa Diyos. Gusto mo bang maging mabango sa Diyos? Oh, last verse, Hebrews 11:6. Everybody, without faith, no one can please God. Amen mga kapatid? Anyone who comes to God must believe that He is real and He rewards those who truly want to find Him. Amen mga kapatid? Kung wala kang pananampalataya, hindi natutuwa ang Diyos sa'yo. Kinari, amen? Amen po ba? So anong kailangan natin para matuwa ang Diyos sa ating pagsamba? Meron tayong paniniwala na totoo ang Diyos sa ating mga buhay. Kinari, amen? Amen po ba? Ikaw ba may pananampalataya ngayon na kayang ibalik ng Diyos ano man ang nawala sa iyo? Na kayang i-provide ng Diyos ang pang-tuition ng anak mo? Na kaya niyang payamanin ang buhay mo? Anumang sakit, karamdaman ay pinagaling na niya. Have faith and God will please you. Amen na pate? Sapagkat kung ikaw ay lagi lang nagsumasamba, pero Lord, alam kong darating yon. Tapos, darating nga ba? Walang faith. Amen mga kapatid? Pero sa mga taong naniniwala sa Diyos, hindi bumibitaw sa Diyos, dedicated sa Diyos, sila ang mga kinakatuwaan ng Diyos at ibinibigay niya. He rewards those who truly find Jesus. Shout amen. May natutunan po ba kayo? Amen. So next week, yan. Sagutin natin ang tanong, what is biblical worship? What is God's way of worship? May natutunan po ba kayo? Okay, tayo po tayong lahat. What is our Macarius Challenge? Yung pa rin po, everybody, do it God's way and enjoy life. Amen na kapatid. Anong susi para ma-enjoy mo ang buhay? Do it God's way. No? Huwag ka na magpumilit na gawin yung gusto mo. Gawin mo na kung ano yung gusto ng Diyos. Amen na kapatid? At siguradong panalo ka at ang iyong buhay. At kung sa tingin mo man, sumunod ka na sa Diyos, pero bumabagsak ang buhay mo, mayroon tayong kanta, God will make a way. And His way is far better. Can you amen? Do you believe that? Have faith. Amen na kapatid? Sapagkat alam ng Diyos, God will make a way where there seems to be no way. Amen na kapatid? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat itinama mo ang aming tamang
kaligtasan. At ganun din po ang tamang pagsamba sa iyo. Lord, bago kami tuluyang pumalaot sa talakayan na ito, ay patuloy po, Ama, na humingi kami ng tawad sa mga pagkakataon na kami po'y sumamba sa pamamagitan lamang ng aming sariling pamamaraan or man's way. Lord, dalangin po namin na itama mo po ang aming mga puso, Panginoon. That every time we come to you, meron pong kabanalan sa aming buhay. May pagpapakumbaba na ikaw ay hanapin namin. And after all, Lord, kaya kami nandito sa church ay para humingi sa iyo ng pagpapala. Lord, dalangin namin na makita mo ang aming mga puso na tunay pong sumasamba sa iyo sa oras na ito. Sa pamamagitan ng pagdarasal, ng pakikinig ng iyong salita, ng aming pagbibigay, ng aming pag-awit, lahat ng ginagawa namin, maliit o malaki, ay para sa iyo at sa aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Truly, Lord, narito ang aking mga kapatid, nagbigay sila ng oras at panahon sa iyo. Lord, may this time as they spend here in church be a worthwhile, Panginoon, na oras para sa kanila. Na hindi po ito nasayang, Panginoon. Bagkos marami pong pagpapala ang nagtanggap nila mula sa iyo, lalo na ang mga spiritual na pagpapala galing sa iyong mga salita. Salamat po ng marami, Ama. Ano man ang pangangailangan nila, ipinagkaloob mo na sapagkat ikaw ang aming great provider, Panginoon. Ano mang sakit karamdaman ay pinagaling mo na sapagkat ikaw ang aming great physician. Kaya, Ama, salamat po sapagkat tunay na may Diyos kami na sinasamba na totoong Diyos at hindi kailanman nagpapabaya. At may nga tayong binabalik sa inyo ang pinakamataas sa papurit, pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, do it God's way and enjoy life. Are you blessed? Super blessed. Kung kayo po'y na-bless, pagpalain din naman po natin ang gawain ng Panginoon through grace giving. To God be all the glory.